Si Pratibha ay pinanganak at lumaki sa Oray, Uttar Pradesh. Ang Uttar Pradesh ay kilala sa kanilang mayaman na kultura at tradisyon, kaya maraming tourists ang nabibighaning pumunta sa lugar na ito. Si Pratibha ay pinanganak sa middle class na pamilya. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa bangko at suportado niyang anak pagdating sa edukasyon. Bata pa lang si Pratibha ay matalino at napakadelikado niya sa pag-aaral dahil mataas ang kanyang pangarap at gusto niyang may mataas siyang mararating. High school pa lamang siya ay gusto na niyang maging abogada. Kaya pagtungtong niya ng kolehiyo ay kumuha siya ng kursong law at lumipas sa Lucknow, Uttar Pradesh. Dahil ang Lucknow ay ang sentro ng edukasyon at research. Dagdag pa doon ay napakarami ng magaganda at kilalang university sa buong syudad. Natapos ni Pratibha ang kursong Bachelor of Legislative Law. Kasunod noon ay napagtanto niya na kailangan niyang kumuha ng Masters in Law para maging isang judge. Kung magiging judge siya ay mababago niya ang kanilang financial condition at makikilala siya sa kanilang syudad. Lumipat siya sa Delhi para mag-aral ng kanyang Masters in Law. Pagkatapos ng kanyang Masters ay nag-umpisa ulit siya maghanda para sa kanyang judicial services. Sa panahon ng kanyang paghahanda para sa Coaching Institute, taong 2013 ay nakilala ni Pratibha ang isang lalaki na nagngangalang Mano Abhishek Rajan. Kung si Pratibha ay nagmula sa middle class na pamilya, si Mano naman ay nagmula sa napakayamang pamilya. Naging matalik na magkaibigan si Pratibha at Mano, at ilang buwan ng pagiging magkaibigan ay nauwi ito sa pag-iibigan. Sa mga oras na yon ay nakikita at nagde-date sila ng patago at malayo sa mga mata ng kani-kanilang pamilya. Plinano nila ang magpakasal, ngunit bago pa man sila nagpakasal ay kumuha muna sila ng exam na isinagawa ng Uttar Pradesh Public Service Commission. Kung papasa sila sa exam ay pareho silang magiging judge. Pumasa si Pratibha ngunit bumagsak naman si Mano. Nalayo na ilang buwan si Pratibha kay Mano dahil sa kanyang training para maging judge. Ngunit hindi yun naging hadlang para sa plano nilang magpakasal. Nagdesisyon silang pag-usapan ang kanilang kasal at ipaalam na sa kanilang mga magulang. Unang sinabi ni Pratibha sa kanyang mga magulang na na-inlove siya sa isang lalaki at gusto niyang magpakasal ngunit tutol sila. Ang gusto ng mga magulang ni Pratibha ay makasal siya sa isang high-ranking officer. Sinabi din ni Mano sa kanyang mga magulang ang tungkol kay Pratibha at ang plano nilang magpakasal, ngunit tutol sila sa ideyang pagpapakasal. Ang parehong mga pamilya nila ay tutol sa kanilang pagpapakasal, ngunit sa kabila noon ay hindi sila naghiwalay at mas lalo pang naging matibay ang kanilang pagmamahalan. Pagkatapos ng training ni Pratibha taong 2015, siya ay inilathala na bilang karagdagang civil judge sa Greater Kanpur. Ang Greater Kanpur ay katunay isang distrito sa state ng Uttar Pradesh. Sobrang masaya ang mga magulang ni Pratibha dahil sa narating ng kanilang anak. Maliban sa trabaho ay nakakuha din si Pratibha ng government housing. Gayunpaman dahil sa trabahong ito, ang distansya sa pagitan ni Pratibha at Mano ay mas malaki. Si Mano ay naghahanda na sa kanyang law practice habang nakatira sa Delhi. Samantalang si Pratibha naman ay nagtatrabaho sa Kanpur. Halos 3 milya ang layo nila sa isa't isa. Ngunit nagagawa naman nila ng paraan na bisitahin ang isa't isa pag may pagkakataon. Katunayan ay walang kaalam-alam ang kanilang mga pamilya na nakikita silang dalawa. Dumating ang January 29, 2016, nagpakasal si Pratibha at Mano sa isang temple sa Delhi na hindi alam ng kanilang mga pamilya. Sa kultura ng Hindu sa India, ang babae at lalaki ay maaaring magpakasal sa temple at legal naman ito. Pagkatapos nilang makasal ay sinabi nila sa kanilang mga magulang ang tungkol dito, ngunit hindi yun tinanggap ng kanilang pamilya. Makalipas ang 2 buwan, April 23, 2016, nagplano sila ng isang party para sa kanilang mga kaibigan at mga espesyal na kamag-anak. Dumalo ang lahat sa nasabing party maliban na lamang sa pamilya ni Pratibha. Kasunod noon ay nagdesisyon ang dalawa na lumayo sa kanilang pamilya. Lumipat muna sila sa bahay na ibinigay ng gobyerno kay Pratibha. Ang bahay na yun ay nasa Circuit House Colony kung saan nakatira ang mga matataas na officers. Matapos tumira ng ilang araw sa bahay na yon ay bumalik na si Mano sa Delhi para ipagpatuloy ang kanyang trabaho.
Ngunit umaga ng October 9, 2016 ay may masamang nangyari kay Pratibha na gumulat sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa pamilya mismo ni Pratibha. Katunayan ng umaga na yon ay dumating si Mano sa bahay kung saan nakatira si Pratibha. Ngunit nakailang pindot na siya ng doorbell at hindi pa rin siya pinagbubuksan ng asawa. Nakaramdam ng kakaiba si Mano dahil kung umalis man si Pratibha, dapat ay nasa labas ang nakalak at hindi sa loob. Kaya alam ni Mano na nasa loob ang kanyang asawa. Dahil doon ay nagdesisyon na siyang sirayan ang pintuan para makapasok. Pagkapasok niya ay tumambad sa kanya ang nakakapanlumong eksena. Nakita niya ang kanyang asawa na nakasabit sa ceiling fan sa kanyang kwarto. Dagdag pa doon ay putol din ang magkabilang kamay niya at napakaraming dugo ang kumalat sa kwarto. Dahil sa nakita ay sobrang natakot si Mano. Sa sobrang panik ay kinuha niyang katawan ni Pratibha mula sa pagkakasabit. Kasunod noon, bandang alas 9 ng umaga ay nag-drive siya papuntang police station na may layong 2 miles mula sa bahay ni Pratibha. Pagkarating niya ay sinalaysay niya ang lahat ng kanyang mga nakita. Noong nalaman ng mga pulis na isang civil judge si Pratibha ng area na yon ay agad nilang pinuntahan ang bahay. Noong nakita ng mga pulis ang crime scene ay nasa sahig na ang katawan ni Pratibha. Paliwanag ni Mano na nung nakita niyang asawa ang unang pumasok sa kanyang isip ay tanggalin ito sa pagkakasabit. Sobrang wasak na wasak si Mano dahil hindi pa umabot ng 1 taon simula nung sila ikinasal. Dumating ang mga forensic team at masusi nilang tinignan ang lahat ng detalye. Sa mga oras na yon, kumalat na din ang balita sa mga local news. Kung titignan mo ang kondisyon ni Pratibha, iisipin mong nagpakamatay ito. Ngunit habang masusing iniimbestigahan ng forensic team ang pinangyarihan ng krimen, ay unti-unting nagsimulang lumabas ang katotohanan na hindi nagpakamatay si Pratibha. Noong tinignan nila ang kamay ni Pratibha ay nakita nilang may sugat ito sa kanyang mga pulso. Tinanggal ang scarf at nakita din na may sugat ito sa leeg. Nagpapakita na sinugatan ito gamit ng razor blade. Tinawagan ng mga pulis ang mga magulang ni Pratibha habang sila nagsasagawa pa lamang ng inisyal nilang investigasyon. Dinala ang katawan ni Pratibha sa morgue para sa postmortem. Ayon sa forensic experts, ang ceiling fan kung saan isinabit si Pratibha ay hindi ganun katibay para makaya ang kanyang bigat. Sinabi ni Mano na ang tanging paraan niya para siya ay makapasok sa bahay ay nung sinira niya ang pintuan. Ngunit nung sinuri ng mga pulis ang pintuan, hindi naman ito nasira. Kaya nagumpisa na maghinala ang mga pulis kay Mano. Inumpisahan nilang tanungin si Mano. Ang senior superintendent ng pulis ay inumpisahang tanungin si Mano ng mga simpleng katanungan. Nagumpisa ang kwento ni Mano sa pagsabi na pumunta siya sa bahay ng asawa para bisitahin ito at handa siyang ipakita ang toll road slip para patunayan ito. Sinabi din niya na makailang beses niyang tinawagan ng asawa, ngunit hindi ito sumasagot habang ipinapakita sa mga pulis ang kanyang mga call logs. Dagdag pa niya na pwede din nilang i-check ang mga CCTV footage kung sila ay talagang nagdududa. Maraming detalye na sinabi si Mano kahit na simpleng tanong pa lang naman ang naitanong sa kanya. Dahil doon ay naging prime suspect si Mano. Alam ng lahat na si Mano ay isa ding abogado at hindi niya maaring galawin ang crime scene kung hindi ay maraming ebidensya ang masisira. Ngunit bakit niya binaba ang katawan ni Pratibha mula sa ceiling fan? Madami din ang kumestyon sa pagpunta niya ng personal sa police station. Pwede naman niyang tawagan lamang ang mga ito at antayin na dumating. Ngunit paliwanag ni Mano na sobra na siya nagpanik at hindi na niya alam ang gagawin. Kahit ang mga magulang ni Pratibha ay nakusahan si Mano at ang pamilya nito na siyang may kinalaman sa pagpatay sa kanilang anak. Sa kaparehong araw na natagpuan si Pratibha ay nag-file ng kaso ang kanyang pamilya laban kay Mano at sa kanyang pamilya. Sinabi ng ama ni Pratibha na kung hindi si Mano mismong pumatay sa kanyang anak ay baka pinilit itong magpakamatay. Kung pagbabasehan ng pag-uugali at pagkatao ni Pratibha ay makikitang napakaayos ng kanyang buhay. Napaka-independent niya at kahit ilang taon siyang nalayo sa kanyang pamilya ay nakamit niya ang kanyang mga pangarap ng mag-isa. Sa isinagawang post-mortem exam ay lumabas na si Pratibha ay namatay dahil sa pagkakasakal. Nakita din na meron siyang 14 na mga sugat ng razor blade sa kanyang magkabilang pulso at 3 naman sa kanyang leeg. Dagdag pa doon ay nalaman din na si Pratibha ay buntis ng 3 buwan. Ang ama ni Mano ay isang retired judge at ang kanyang kapatid na babae isang abogada sa District Court ng Delhi. At 7 sa mga kamag-anak ni Mano ay nasa judicial service. Dinala si Mano ng mga pulis sa kanilang kustodiya.
Sa mga oras na yon ay masusing tinanong ng mga pulis si Mano at kinuha na din ang kanyang cellphone. Matapos mabasa ng mga pulis ang chat sa pagitan nila ni Pratibha ay maraming nalaman ang mga pulis. Doon na nila napagtanto na hindi nagpakamatay si Pratibha at hindi ito pinatay ng kung sino mang tao, kundi ng kanyang asawa mismo na si Mano. Makalipas lamang ilang oras ay umamin si Mano na siya nga ang pumatay sa asawa. Tinanong siya ng mga pulis ng kanyang motibo sa pagpatay. Kwento ni Mano na nung napakasal siya kay Pratibha ay sobrang tutol ang kanyang mga magulang. Ngunit ayon sa kanya ay mas pinili pa rin nilang magsama at mamuhay ng masaya. Pagkalipas ng 5 buwan pagkatapos nilang makasal ay sinabi ni Pratibha na magiging magulang na sila. Sobrang masaya si Pratibha nung ibinalita sa asawa na siya'y buntis, ngunit kakaiba naman ang naging reaksyon ni Mano. Ibinalita din ni Pratibha sa kanyang mga magulang na siya'y buntis at sobrang excited at masaya ang kanyang ina at gusto niyang makitang anak. Ngunit ayon kay Mano ay hindi siya tanggap ng mga magulang ni Pratibha. Dagdag pa doon, si Pratibha ay may malaking tungkulin at may mataas na posisyon kumpara sa kanya. Pag lumabas ang kanilang anak, ay sa kanya laging maiiwan ang bata at siya ang mas mag-aalaga. Hindi pa handa si Mano na magkaroon ng ganong kabigat na responsibilidad. Sinabi niya kay Pratibha na postpone pa lang ang kanilang mga career at kailangan nila mag-focus muna sa kanilang mga trabaho. Ang gustong mangyari ni Mano ay ipalaglag ni Pratibha ang bata at saka na sila mag-anak pag maayos na ang lahat at handa na sila pareho. Ngunit hindi pumayag si Pratibha dahil para sa kanya ay handa na siya na maging isang ina. Dahil doon ay nagumpisa na silang mag-away. Simula din noon ay pinagbabawalan na ni Mano si Pratibha na kausapin ang kanyang mga magulang. Noong October 1, 2016, pumunta si Mano sa Hill Station kasama ng kanyang mga kaibigan at inaasang bumalik sa Delhi noong October 8. Samantala noong araw ding yon, dumating din si Pratibha sa Delhi sakay ng train kung saan siya ay sinundo ni Mano sa Delhi Railway Station. Ngunit habang pauwi ay nagkaroon sila ng mainit na argumento tungkol sa pagpapalaglag ng bata. Doon sinabi ni Pratibha na itigil ni Mano ang sasakyan saka bumaba. Mula doon ay bumalik si Pratibha sa Kanpur. Dahil sa ginawa ng asawa ay sobrang nagalit si Mano at doon na siya nakapag-isip na patayin ng asawa. Agad siyang nag-drive papuntang Kanpur ng 9 na oras. At sa pagitan ng 5 hanggang 5:30 ng umaga ay narating niya ang tirahan ni Pratibha. Sobrang nagulat si Pratibha nung nakita si Mano. Kasunod noon ay nag-away ulit silang dalawa. Nang hindi na makontrol ni Mano ang galit ay inumpisahan na niyang paghahampasin si Pratibha ng kahoy at kumuha ng razor blade. Una niyang sinugatan ang lalamunan ni Pratibha at kasunod noon ay ang kanyang mga pulso. Noong nakita niya na humihinga pa si Pratibha ay kinuha niyang scarf nito at yun ang ginamit sa pagsakal sa asawa. Pagkatapos ay sinubukan niyang ibitay si Pratibha sa ceiling fan para magmukha itong nagpakamatay. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Kasunod noon ay naupo siya sa tabi ng wala ng buhay na katawan ni Pratibha at inumpisahan na burahin ang mga messages sa cellphone ni Pratibha tungkol sa pagpapalaglag ng bata. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya nabura ang lahat sa kanyang cellphone mismo. Sa huli ay na-acquit si Mano, ganoon din ang kanyang mga magulang. Sinubukan ding tumakas ng kanyang mga magulang, ngunit sa mga oras na yon ay nag-issue ang korte ng arrest warrants laban sa kanila. October 18 ay dumalo sila sa paglilitis. Ngunit makailang beses na nag-apply ng bail si Mano, kahit sa Session Court, High Court at Supreme Court at ang lahat ng kanyang application ay nireject ng kada korte. Ngunit noong April 2022 ay nag-grant ng bail si Mano ng High Court. Kahit meron ng physical at digital evidence sa mga pulis para patunayan ang kanyang pagkakasala ay hindi pa rin ito nakulong. Ito marahil ay dahil sa kapit ng kanyang mga magulang at pamilya. Kaya magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Pratibha. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!